Gumawa na naman ng ingay sa social media ang radio host at tinaguri ang pambansang marites na si Christy Fermin, pati na rin ang kanyang alalay na si Romel Chica bago pumasok ang Holy Week. Noong March 20, naganap ang makasaysayang contract signing sa pagitan ng ABS-CBN at GMA para sa pag-ere ng It's Showtime sa Kapuso Network sa darating na April 6. Positibo itong tinanggap ng mga kapamilya at Kapuso viewers. Halos lahat ng mga nakapanood ng contract signing ay excited nang mapanood ang It's Showtime sa GMA. Subalit may kakaiba namang reaction si Christy sa partnership na ito. Nitong March 21, makalipas lamang ang isang araw pagkatapos ng pirmahan ng ABS-CBN at GMA, ay napag-usapan kaagad ni na Christy at Romel sa programang Christopher Minute ang mga nabasa umano nilang post na hindi winelcome ng mga Kapuso stars ang It's Showtime sa GMA. At heto na nga po, ay nako, napansin pala to ng mga kasamahan kong manunulat. Laman ng kanilang mga columns at laman ng mga kwentuhan, yung alam mo yung hindi masyadong tinanggap, hindi gaanong tinanggap ng mga Kapuso stars ang paglalagay ng It's Showtime sa kanilang pantanghaling programa. Ang tanging nagmarka na nag-welcome sa kanila ay si Kuya Kim Atienza na nakasama rin nila noong mga nakaraang panahon sa Showtime sa ABS-CBN. Naisip ni Romel na bakit nga naman daw i-welcome ng mga Kapuso stars ang It's Showtime kung marami sa kanila ang hindi makakapagtrabaho dahil nakuha na ng Kapamilya Noontime Show ang time slot na iniwan ng tahanang pinakamasaya. Ayon pa sa alalay na ito ni Christy, tila minaliit daw ng GMA ang mga artista nila. Alam mo na, napansin ko din yan actually. Napansin ko talaga, bakit wala? Kasi iniisip ko na lang na parang, bakit namin di ba iniisip ko na lang, bakit namin i-welcome ito? Unang-una, nabawasan na naman ang trabaho namin lahat. Alam mo yun? Nabawasan na, ang dami-dami natin dito nakanganga. Ang dami nag-aatin ng proyekto. Tapos ito, kumuha pa sila ng isang programang na mawawalan talaga ng pagkakataon sila magkaroon ng programa. At saka parang minenos ng GMA ang mga kakayahan ng kanilang mga talento. Kasi ang Noontime Show, ang pinakamabigat na programa sa mga artista, di ba? Alam naman natin yun. Kaya parang hindi naman pinansin ni Christy ang sinabing ito ni Romel. Sa halip ay iniliko niya kaagad ang usapan sa host ng It's Showtime na si Vice Ganda. Kwento ng radio host, pinasadahan daw niya ang comments ng mga netizens at napansin niyang marami daw nang babash sa Unkaboggable Superstar pagkatapos ng naganap na contract signing. Isa raw sa nabasa niyang komento ng basher ni Vice ay ang tungkol daw sa pagkain nito ng sariling suka. Marahil ay dahil ito sa pag-ere ng It's Showtime sa GMA, gayong noong mga panahong may prangkisa pa ang ABS-CBN ay nagbibiro si Vice tungkol sa Kapuso Network. Kung sinasabing ang GMA ay where you belong, ba't sila naglilipatan? Kung napaka-aktibo po ng ating mga kababayan sa pambabash kay Vice Ganda, ganun din naman kaaktibo ang kanyang mga tagahanga sa pagdedepensa sa kanya na hindi naman natin maiaalis. Ganun talaga ang laban, di ba? Itong nangyayari kay Vice Ganda na sinasabing, naku, hindi ka nakabayo ngayon, pusa ka na, kinaliit ka na dahil ang mga sinuka mo, kinakain mo, parang ganon. Ito, alam mo, punto ng realisasyon. Kung minsan kasi, ang akala natin, idamay natin ang ating sarili. Tayong lahat, ang akala natin, kapag hawak natin ang oportunidad at popularidad, ang akala natin, ang bukas ay wala ng hanggan. Akala natin wala ng katapusan. Masyado nating pinaniniwalaan ang mga palakpak, ang mga sigaw, ang mga tropeyo, at kung ano-ano pang mga papuri. Hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago. Sa kahit anong estado ng pamumuhay natin, lahat po ay nagbabago. Kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw, paano kung mawala na ito? Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. correct. Kaya naiintindihan mo kung bakit binabash ng todo si Vice Ganda ngayon. Bigla namang humirit si Romel at sinabing nalimutan na raw ng dati niyang katrabaho na maging isang mabuting tao. Oo. Sa pangarap niyang maging magaling, nakalimutan niya na maging mabuti. Alam mo yan, yung gusto niyang maging magaling, kaya nakalimutan na ang pagiging mabuti. Kasi gusto niya maging bida lahat eh. Ayaw niya, hindi na siya... Pagdidiin naman ni Christy, inborn na raw kay Vice ang pagiging mayabang at bastos. Sa katunayan pa nga raw, noong nanonood si Christy kina Romel at Vice sa comedy bar noong hindi pa ito sikat, mayabang na raw talaga ang It's Showtime host. Ronel, ako'y laging naniniwala, nakakambal ng inuna ng bawat tao ang kanyang ugali. Nakakambal yan, hindi dahil lang sa popularidad, hindi lang dahil sa pera, innate yan eh. Yan yun, siya na yun. Naaano lang, napipinuhan lang kung minsan kapag kailangan, pero ito na siya no ipanganak siya, kakambal ng inunan yan. Kaya yung sasabihin natin, ang bastos-bastos ni Vice Ganda, porque sikat na, hindi po.
Marami pong sikat na hindi bastos. Ay, yabang-yabang ni Vice Ganda porque may pera na. Hindi po. Marami pong nagmamayari ng bilyones na hindi mayabang at hindi bastos. Yun ang aking paniniwala. Ewan ko lang kung yun din ang paniniwala ng iba. Iba. Di ba? Kahit naman nung hindi pa siya Vice Ganda, na nanonood ako sa inyo sa mga comedy bar, napakayabang naman na niya talaga mayabang na siya talaga. Hindi pa natigil si Christy at naikwento na nga nito ang nasaksihan niyang ugali umano noon ni Vice sa isa sa mga naging customers niya. Kaya ba noon po, kapag ka nanonood kami sa mga pinagtatrabahuhan nila na comedy bar, marami pong naghahamon kay Vice Ganda. Bumaba ka dito, bastos ka. Ginaganon siya ng mga kliyente nyo, di ba? Ito, pag-amin na lang, ang gusto kong isagot sa akin. Di ba hinahamon siya ng mga kliyente nyo? Pagka sasabihin niya kasi, ikaw, ganito, ganyan. Akala mo kay ganda-ganda mo, kundi pa walang pera, hindi ka na mapapatulan ng katabi mo. Di ba ganun siya? Ayun. Alam mo, galit na galit yung lalaki. Umaba ka dyan, bastos ka. Ay, hindi. Huwag mo rin ako abangan sa labas dahil dito ako matutulog. Yun ang Ayun. sagot niya. Di ba? At ay, nako, tanda-tanda ko yan. Ako pa ba ang makalilimot ng mga ganyan na sitwasyon? Ting Martes kaya, nandun kayo. Kaya Marami kami mga reporters sa Tuesday Club. Pagbubunyag pa ng matanda, may mga pagkakataon din daw na pinahihirapan ni Vice ang mga baguhan niyang katrabaho sa comedy bar. At saka, hindi ko rin malilimutan, Romel, yung may mga nangangarap na katulad ninyo, mga personalidad, isinasalang sa inyong comedy bar. Para bang binobonsay niya, parang dinadaan niya sa initiation, pinahihirapan, ano ang sabi namin? Uy, tigilan mo naman, nakakaawa na. Pagtumblingin mo ng 2 beses, 10, 20, yung mga kasamahan hanggang mahilo-hilo na at manok-ano ka na sa entablado. Tama ba yun, Romel? Kaya ang dami nating maaaring sabihin na palsong ginagawa nitong hambog na si Vice Ganda. Sa huli ay sinabi ni Christy na wala siyang pakialam kahit ibash pa siya ng mga umano'y trolls ni Vice dahil ibinabahagi lang daw niya ang mga nasaksihan niya noon sa komedyante. Kahit purihin mo pa ako, kahit birahin mo pa ako, kahit ibash pa ako ng mga trolls mo, wala akong pakialam. Mas alam ko ang nasaksihan ko kaysa sa sinasabi lang ng ibang tao. Saksi ako dyan, Romel. Correct. Maraming netizens naman ang hindi natuwa sa ginawang ito ni na Christy at Romel. Puna ng ilan, tila natatakot na raw ang dalawa sa pagdating ng It Showtime sa GMA dahil siguradong mas matatalo na nito sa ratings ang Itbulaga. Maaalalang noong Pebrero, 0.1 lang ang lamang ng Itbulaga laban sa It Showtime base sa monthly rating na inilabas ng AGB Nutam. Ito'y sa kabila ng limited reach ng A to Z at GTV kung saan ipinapalabas ang Kapamilya Noontime Show. Kapansin-pansin din na puro mga fans ng Itbulaga ang nagte-text kay Christy na mga puna tungkol kay Vice. Hindi naman nagpahuli si Vice at tila sumagot ito kina Romel at Christy sa pamamagitan ng kanyang Twitter account nitong March 25. Sa kanyang post ay makikita ang larawan ng dalawang nilalang na nag-uusap. Sabi ng isa, "Nanggigigil ako, pinagpapala na naman siya, kumilos tayo, dali!" Sumagot naman ng isa ng, "Dating gawin ay, siraan natin siya, walang kakalma kahit Semana Santa." Sa caption ay mababasa ang sumikat na tawa ni Vice na, Mabibigay ko sa inyo. Samantala, narito naman ang mga nakakatawang komento ng mga netizen sa ginawang ito ni na Christy at Romel. "This is one of the reasons why I don't like 1PH or TV5. Mga enablers ang puta. Really wish mag-pull out na lahat ng Kapamilya show sa TV5 at lumipat na sa GTV at GMA. Let them create their own OG contents na for sure walang manonood like before." Ina nyo, TV5! Si Vice ba yung maraming bashers o si Christopher Min? Tapos sa kanila pa talaga galing na hindi mabuti ha? Kaloka! Christopher Min, ang buhay natin ay hiram lamang. Pwede mo nang ibalik ang sayo. Gaano kalungkot ang buhay ng dalawang yan para lumabas sa bibig nila ang mga ganyang salita? Ipamaril na lang yan ni Meme para matapos na. Christopher Min yan. Pakibalik na lang po si Jacqueline Jose. Trade po namin si Christopher Min. May atraso ba si Vice Ganda dun sa Romel? Hindi ko gets saan galing ang galit niya. Inggit? Pati sa vlogs niya, may leading questions siya madalas na, "May nakatrabaho ka bang masama ang ugali?" Or something to that effect na madalas si Vice Ganda ang tinutumbok. Umatake na naman ang mga bayarang attack dogs ng 3 Thunders. Halatang halata yung motibo, sobrang threatened. Ang totoo, kaya yung dalawang hinayupak na amoy abo na yan sobrang bitter kay Vice Ganda kasi never silang naka-attend ng mga pa-party ni Meme.
I think Vice Ganda, it's time na turuan ng leksyon tong dalawa. Pag hindi mo tinuruan tong dalawa, darating sa point na pati family mo isasama nila sa paninira sa'yo. Para maging example ka rin sa ibang celebrities to not tolerate this kind of bullying. Napakabuting tao at walang bahid ng kasamaan pala ng puso at pagkatao ni Christopher Min at nung Romel Chica. Pwede po ba silang ipako sa krus para maligtas tayo sa ating mga kasalanan? Bakit po galit na galit yung dalawa kay Vice Ganda? Inagrabyado niya po ba sila? May ginawa ba na hindi maganda sa dalawa ito para magsalita ng mga ganyan? Kasuhan sana ni Vice Ganda yang si Lucifer Min at yang Romel para manahimik. Gamit na gamit ka nila. Kapag namatay si Christy, lahat magbubunyi, walang malulungkot. Ramdam mo yung pagkapiko nitong dalawang hukluban na to kay Vice, asar talo ang mga Thundercats na to. Marami daw nagte-text sa kanila against Vice Ganda, pero pare-pareho naman yung mga pangalan na binabanggit. Tapos halos lahat ng mga nasa comment section sa YouTube pinagtatanggol si Vice, hindi niya naman binabasa. Hindi kaya nare-realize ng dalawang to, kasama na yung isang matanda, na pag namatay sila, walang malulungkot o manghihinayang na nawala sila. Baka nga magpa-party pa ang lahat eh. Open book naman yung attitude era ni Meme sa mga comedy bars noon at sa early years ng Showtime. Ang mahalaga, may character development. Binabalik na naman yung issue kasi mag-air na ang Showtime sa GMA at threatened ang TV5. Nakalimutang maging mabuti? Talking about being nice when they are the ones spreading hate and disinformation about others. I really hate you TV5 for giving platform to these old hags. Imagine ang hinahain sa lapag nila ay galing sa clout and viewers ni Meme. Kung hindi si Vice Ganda ang puntirya nila, sino sila? Palagi nilang target yung may clout para sure win sa views. Wala pa sa impyerno pero sunog na ang souls ng mga gays. Kahit kailan talaga, never talagang nawala ng kabubahan si Christopher Min. Tapos nagsama pa ng isa. Birds of the same feather flock together indeed. Ano ba ang narating nyo sa buhay, Christopher Min at Romel Chica, maliban sa halos araw-araw na puro kayo chismisan sa buhay ng iba? 1. Baka nalilito si Christopher Min sa pagkakaiba ng hambog sa Confident. 2. Saksi daw siya sa kagaspangan ng ugali ni Vice. 24/7 ba siyang nagmamanman para masabi niyang walang mabuting ginawa yung tao? 3. Saan ang gagaling ang galit ni Christopher Min kay Vice? Personal ang tunog ng ngit-ngit ng ale. Baka nangutang si Christopher Min kay Vice dati, tapos hindi pinautang kaya ganyan maghimutok yung chismosang yan. Binabash daw ng todo si Vice. Gaga, ikaw ang binabash. Buang nagurang na to. Sa hell, mapupunta ka sa area na puro chismosa. Walang humpay kang magsasalita pero nakalubog ka sa apoy. Bakit hinahayaan ng TV5 yung mga ulaga na yan? Hindi maganda ang mga binabalita, puro paninira na. Kung kayo ang tatanungin, natatakot na nga kaya sina Christy at Romel para sa Itbulaga dahil paparating na sa GMA ang It Showtime? Ano kaya ang ginawa ni Vice sa kanilang dalawa kung kaya't palagi na lamang negatibo ang nasasabi nila sa komedyante? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na ang video na ito upang mapanood pa ng mas maraming netizens. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz updates. Salamat!